UNTV News and Rescue. Mga balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. C-News. Mainit na balita ngayong tanghali. Pangulong Rodrigo Duterte, bumaba ng konti ang excellent rating sa latest survey ng SWS. Dating driver ni Senator Leila de Lima na si Ronnie Dayan, ipinaaresto na ng lower house dahil sa hindi pagdalo sa mga pagdinig. Umano'y pagbibigay ng pera para sa kampanya ni Senator Leila de Lima, dinetalye ni dating NBI Director Rafael Ragos at dalawa pang high-profile inmates. Amphibious landing exercises ng Pilipinas at US Armed Forces magtatapos na ngayong araw. US Embassy wala pang natatanggap na formal na biso mula sa Pilipinas kung may pagbabago sa isinasagawang joint military drills. Suspension sa window hours sa number coding scheme, epektibo na simula sa Lunes. Malacanang Kamao, nangunguna na sa Group A matapos na talunin ng Senate Defenders sa first elimination round ng UNTV Cup Season 5. At sa ating serbisyong kasangbahay, libreng tawag, medical mission at iba pang serbisyo para sa distressed overseas Filipino workers sa Dubai, ipinagkaloob ng UNTV at partners in public service. Magandang tanghali. Bumaba ng bahagya ang excellent trust rating ni Pangulong Rodrigo Duterte base sa pinakahuling survey ng social weather stations. Mula sa Malacanang, may report si Rosalie Cos live. Yes, Rosalie? Magandang tanghali, Flor. Bagaman nasa kategoryang excellent pa rin, bumaba ng 3 puntos ang net trust rating ni Pangulong Duterte base sa pinakahuling survey ng social weather stations. Positive 76% ang nakuhang net trust rating ng Pangulo sa kabila ng mga kritisismong tinatanggap ng administrasyon dahil sa kanyang anti-drug campaign. Kinuha ang survey mula sa 1,200 respondents sa buong bansa mula September 24 hanggang 27, 2016. Ayon sa survey, 83% ang nagsasabing may tiwala sila kay Pangulong Duterte, 8% naman ang kakaunti lang ang tiwala, samantalang 9% ang hindi makapagdesisyon hinggil sa issue. Mas mataas ang nakuha ni Pangulong Duterte kumpara kay dating Pangulong Aquino na nakakuha lamang ng positive 67% o very good public trust rating noong September 4 hanggang 7, 2010. Ayon naman sa Malacanang, dahil sa dalawang magkasunod na quarter ng excellent, ang trust rating ng Pangulo, mas maiengganyo ang administrasyon na ipagpatuloy ang mga nasimulan nito tulad ng pagsupil sa ilegal na droga, terorismo, korupsyon at pag-aangat ng ekonomiya ng bansa. Floor? Rosalie Cos nagulat mula sa Malacanang. Ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na tatanggap ng pabuya ang sinuman na makapagtuturo ng pulis na sangkot sa illegal drugs. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa kanyang pagbisita sa Police Regional Office sa Camp Abendan sa Zamboanga City kahapon. Narito ang report ni Dante Amendo. Muling nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pulis na posibleng sangkot pa umano sa illegal na droga o ang mga tinatawag na ninja cops. Ito ang mga pulis na nagre-recycle o nagbibenta ng illegal na droga na nakuha mula sa mga anti-drug operations at nagsisilbing protektor na rin ng mga sindikato. Ayon sa Pangulo, ang mga ito ay traidor sa bayan at nararapat na maalis sa serbisyo. Dahil dito, magbibigay ang pamahalaan ng pabuya sa mga makakapagturo ng mga pulis na sangkot sa illegal na gawain. 2 million per head ako.
Special yan, special prize dahil kay police. Hindi ko na-imagine police magawa ka na. That's treason. Kaya 2 million sila. Walang ano yan. Mano ulit table ako. Basta ninja. Samantala, ikinalungkot naman ng Pangulo ang patuloy na pagdami ng mga pulis na napapatay habang nagsasagawa ng operasyon. Sa Police Office Region 9, 3 na ang napatay at 1 ang nasugatan sa anti-drug operations mula nang ipatupad ang Oplan Tukhang ng PNP. Binigyan ang mga ito ng parangal na tinanggap ng kanilang mga mahal sa buhay. Nagbigay din ang Pangulo ng 250,000 pesos cash incentive sa mga police units na may magandang performance kontra illegal drugs. Muli namang ipinahayag ng Pangulo ang kanyang suporta sa mga pulis at sa laban ng mga ito kontra illegal na droga. As Commander-in-Chief, ako ang magsabi. Ako yung may kasalanan. Ako yung nag-utos. Period. Akin yun, hindi kanya. The President shall have the power to grant pardon, conditional or absolute, or grant amnesty with the concurrence of Congress. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. Patuloy na nadadagdagan ang bilang ng tinatawag na death under investigation ng Philippine National Police o PNP mula na kumpisahan ng pamahalaan ng kampanya laban sa illegal drugs. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Yes, Lea? Magandang tanghali sa iyo, Flor. Umabot na nga sa 1,866 ang death under investigation o yung may mga kaso ng pagpatay na kinasasangkutan ng mga hindi kilalang individual na naitala ng Philippine National Police simula ng umpisahan ng gyera laban sa illegal na droga. Pero paglilinaw ng Task Force Usig Head Secretariat Police Police Superintendent Henry Libay na nakatutok sa investigasyon ng extrajudicial killings, 685 lang dito ang maituturing na drug-related base na rin sa investigasyon. 50 sa mga kasong ito ang personal grudge. Siyam ang robbery and theft habang 1,122 naman ang patuloy na inaalam ang motibo pero lahat ay bumabagsak sa murder case. Sa harap nito, itinanggi rin ng Task Force Usig na tumataas ang bilang ng murder at homicide taliwas sa perception ng karamihan. Paliwanag ni Libay, mula Enero hanggang Agosto ng taong ito, nasa 6,950 ang murder case pa lang ang kanilang naitala habang 1,459 ang homicide case. Gayunman, hindi rin ani kasama dito ang figures sa huling 4 na buwan. Hindi naman daw ito nalalayo sa 9,646 na murder case at 2,835 na homicide case noong 2015. Balik sa iyo, Flor. Lea Ilagan, nagulat mula sa Camp Crame. Bukod kay JB Sebastian, 2 pang high-profile inmates ang nagbigay ng testimonya na nagsasangkot kay Senator Leila de Lima sa illegal drug trade sa loob ng Bilibid sa isinagawang hearing kahapon. Narito ang report ni Nel Maribo. Itinuro ng high-profile inmate na si Peter Ko ang dating driver ni Senator Leila de Lima na si Ronnie Dayan na tumanggap ng kabuuang 10 milyong piso para sa kampanya ng dating kalihim ng Department of Justice. Ito ang naging sentro ng binasang testimonya ng kanyang legal counsel na si Attorney Jose Gonzales. 2 beses akong nagbigay ng tig 5 milyon para tugunan ang hiling ni Senator de Lima na dating DOJ Secretary. Binigay ko ang mga halagang ito kay Hans Tan para maibigay kay Senator Leila de Lima na dating DOJ Secretary. Sa parehong pagkakataon, sinabihan na lang ako ni Hans Tan na naibigay na ang pera kay Ronnie Dayan. Batay pa sa testimonya ni Ko, noong March 2016, isang nagngangalang Jad na umano'y pamangkin ni De Lima ang nagdemand sa kanya ng 5 milyong piso kapalit sa pagpapalaya sa kanyang mga kamag-anak na nahuli dahil sa iligal na droga. Nakatanggap ako ng tawag at sinabi na hinuli daw ang aking pamangkin kasama ang kanyang asawa at 4 na tao pa. Nasa bikutan daw at kung hindi ako magbibigay ng 5 milyon ay kakasuhan sila ng paglabag sa droga. Ayon pa kay Ko, kinuha rin ni Jad ang 4 na sasakyan niya para gamitin umano sa kampanya ni De Lima. Inilahad naman ni dating National Bureau of Investigation Deputy Director Rafael Ragos kung paanong kinausap siya ni Dayan at humingi ng tulong para sa senatorial campaign ni De Lima.
I had no choice but to say yes to Mr. Dayan because I know how close he is to Secretary De Lima. Dito idinitalye ni Ragos kung paanong naghatid siya ng $1,000,000 sa bahay mismo ni Senator De Lima sa kanyang bahay sa Parañaque. On 4 occasions on January 2013, I also received money from Juvencio Ablen Jr. which he said came from the inmates. On the first occasion, Mr. Ablen handed me 1 million pesos. Then he handed me 300 pesos. Then a few days later, followed by 2 more deliveries of 200,000 pesos each. In sum, I received a total of 1,700,000 pesos from Mr. Ablen, which I delivered to Mr. Dayan on several occasions at the above-mentioned House of Secretary De Lima. Samantala, dahil sa hindi pagdalo ni Dayan sa mga isinasagawang pagdinig ng komite sa NBP Bilibid Drug Trade, iniutos ng lower house na arestuhin ang dating driver ni De Lima at pinadidetine hanggat hindi nakikipag-ugnayan sa House Committee on Justice. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. At kapag napatunayan totoo ang testimonya sa House Committee on Justice tungkol sa illegal drug trade sa New Bilibid Prisons, ay maaari mabigyan ng amnestia si JB Sebastian. May report si Jericho Albano. Sa ika-4 na pagdinig ng House Committee on Justice, inilahad ng convicted carnapper at kidnapper na si JB Sebastian ang lahat ng nalalaman nito sa umano'y talamak na bentahan ng droga sa New Bilibid Prison noong si Senator Laila De Lima pa ang kalihim ng Justice Department. Ayon kay House Committee on Justice Vice Chair Representative Vicente Veloso, posibleng mabigyan ng amnestia si Sebastian kung mapapatunayang totoo ang mga pahayag nito. Sinabi ko na sa iyo ang chances na pwede kang makalaya. Basta't ang sasabihin mo dito ay pawang katotohanan. Yes. Si Sebastian ay isa sa binigyan ng immunity ng Kamara bukod sa iba pang convicted drug lords tulad ni Peter Co at Vicente C upang tumestigo sa investigasyon kaugnay sa drug trade sa Bilibid. Samantala, muli namang tinukoy ni House Justice Committee Chairman Representative Reynaldo Umali ang mga batas na irerekomenda nilang amyendahan para sa investigasyon ng mga kasong may kinalaman sa illegal na droga. Yung Anti-Wiretapping Act, 2 points which is to relax yung law with respect to inmates and with respect to drug-related personalities. Looking at amendments also to bank secrecy law and yung AMLAC. Ano? Third is yung Bucor Modernization Act, mukhang parang kapos, parang marami pang dapat ayusin dyan. Kagabi ang huling pagdinig ng Kamara sa umano'y illegal drug trade sa NBP. Ngunit maaaring madugtungan pa ito kung susuko ang driver bodyguard ni Senator Laila De Lima na si Ronnie Dayan na ngayon pinaaresto ng lower house dahil sa hindi nito pagsipot sa mga pagdinig. Si Dayan ang sinasabing nangolekta ng drug money sa Bilibid para kay Senator De Lima. Jericho Albano, UNTV News and Rescue, Quezon City. At samantala naman, tinawanan lamang ng Senador Laila De Lima ang inisyong lookout bulletin laban sa kanya ng Department of Justice at sinabing wala siyang balak umalis ng bansa. Narito report ni Aiko Miguel. Inilagay na ng Department of Justice sa Immigration Lookout Bulletin sina Senator Laila De Lima at 5 iba pa na iniuugnay sa umano'y illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Layon nitong i-monitor ang galaw ng mga ito habang iniimbestigahan sila ng tagawaran. Ngunit para kay Senator De Lima, walang matibay na basehan para gawin ito sa kanya ng DOJ. Nakakatawa naman sila. I mean, wala pa namang charge, wala pang basihan. Kung ang basehan ay yung mga sinisiwalat na yan sa House Inquiry, hindi nga mga totoo yung mga sinasabi na yan dyan. Kasama rin sa listahan sina former DOJ Undersecretary Francisco Baraan III, former Bureau of Corrections Chief Franklin Jesus Bucayo, dating driver at umano'y collector ng drug money ni Senator De Lima na si Ronnie Dayan, dating Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Reginald Villasanta at dating bodyguard ni Senator De Lima na si Jonel Sanchez. Muli ring tiniyak ng senadora na handa niyang harapin ang lahat ng akusasyon laban sa kanya. Wag ho kayong mag-alala dahil wala ho akong kabalak-balak na umalis ng Pilipinas para iwasan kung ano man yung mga iaahahin nyo sa akin.
na mga kaso. Binigyang diin din nito na tanging ang Korte Suprema lamang umano ang may karapatang pumigil sa pag-alis nito palabas ng bansa. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Handang tugunin ng Senado ang hamon ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte na sumailalim din sila sa drug test upang matiyak na hindi gumagamit ng ilegal na droga. Nagbabalik si Aiko Miguel. Handa ang mayorya ng Senado na sumailalim sa drug test. Ito ay bilang sagot sa hamon ni Presidential Son at Davao City Vice Mayor Paulo Duterte na magpa-drug test ang mga senador matapos itong madawit sa investigasyon ng Senado sa umano'y pagdami ng kaso ng extrajudicial killings sa bansa. Matatanda ang inakusahan ng isa sa mga saksi sa Senate probe na si self-confessed hitman Edgar Matubato na drug user si Vice Mayor Duterte. Ayon sa vice-alkalde, mayroon itong kilalang senador na gumagamit ng cocaine ngunit hindi ito pinangalanan. Ayon kay Senate Majority Leader Senator Tito Soto, walang problema sa hamon ng Vice Mayor at katunayan dati na silang nagpa-drug test ni Senator Honasan. Okay yun, yeah. Ako nagpa-drug test na eh. During the campaign period, kami ni Senator Honasan at ang drug test namin yung 5-assay drug test. Hindi yung drug test na ginagawa ng iba na pang shabu, marijuana lang. The common drug test, wala yun. Sang-ayon rin ang senador kahit na ang hair follicle drug test pa niya ang isagawa. Isa itong precision drug test na kayang matrace ang 7 uri ng illegal drug gaya ng cocaine, opiates, methamphetamine, marijuana, ketamine at benzodiazepine. So okay lang yun. I think it's good for public officials or government officials or anybody for that matter to, in order to prove that they are not using drugs, that they undergo a drug test. Samantala, hinamon naman nila Senator Panfilo Lacson, Senator Antonio Trillanes IV at Senator Juan Edgardo Angara si Vice Mayor Paulo Duterte na pangalanan ang tinutukoy na senador na umano'y cocaine user upang maipakita sa publiko na hindi nila ito kukonsintihin. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Susunod sa C-News. Panibagong low pressure area pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Suspensyon sa window hours sa number coding scheme, epektibo na simula sa Lunes. At amphibious landing exercises ng Philippine at U.S. Armed Forces magtatapos na ngayong araw. U.S. Embassy wala pa natatanggap na formal na abiso mula sa Pilipinas kung may pagbabago sa sinasagawang joint military drills. Pagpapatuloy ng C-News, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang isang low pressure area. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo. Ray! Yes, Lord, makulimlim ngayon at makakaranas ng mga pagulan ng ilang lugar sa Eastern Visayas at Caraga Region dahil dito sa paglapit nitong isang low pressure area. At kaninang alas 10 ng umaga ito namataan sa layong 990 km sa may silangan ng Surigao City. Sa ngayon ay makakaranas ng mga pagulan na posibleng magdulot ng pagbaha at landslide yan sa may Samar at Leyte area and yung Caraga Region. Sa nalalabing bahagi naman ng bansa, lalo na sa Luzon, ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan dahil sa epekto naman nitong southwest monsoon o habagat. Ayon sa pag-asa, itong low pressure area ay malaki ang tsansa na maging isang bagyo sa loob ng 24 hanggang 72 oras. At sa ipinakikita nitong track, maaari itong dumikit sa may Eastern Visayas pagdating po ng Friday and Saturday and Sunday maaari itong makaapekto sa may area ng Luzon. Kahit ngayon pa lamang ay nagbabala na ang pag-asa sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng isang low pressure area. Flor? Ray Pelayo nagulat mula sa Pag-asa DOST. Idaraos ngayong araw ang seremonya sa pagwawakas ng kahuli-huliang military exercises ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Mula sa Taguig City, may report si Brian De Paz. Live. Yes, Brian.
Yes, Flor, alas 3 ng hapon ang closing ceremony ng FIVDEX 33 dito sa Acero Hall ng Philippine Marines. Ayon kay Philippine Marines Public Information Officer Captain Ryan Lascueta o Lacuesta, ang maagang pagtatapos ng aktibidad ay dahil natapos agad ang RPUS military trainings na nasa kanilang schedule. Unang ipinakda ang closing ceremony bukas ng umaga. Ayon kay Captain Lacuesta, wala naman itong kinalaman sa mga naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa mga sundalo ng Amerika. Una namang sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na pag-aaralan pang maigi kung ano-anong military exercises ng Pilipinas at US ang maaari ng ihinto at ano naman ang maaaring ituloy pa. Pero git ng kalihim, magkakaroon pa siya ng pakikipagpulong sa iba pang mga miyembro ng gabinete. Ayon naman sa Embahada ng Amerika, patuloy ang kanilang paggalang sa alliance commitment at treaty obligations sa Pilipinas. Umaasa rin sila na ganito rin ang gagawin ng kanilang counterpart. Sa ngayon, wala pa silang natatanggap na formal na abiso mula sa Philippine officials kung magkakaroon ng pagbabago sa bilateral cooperation. Una nang sinabi ng US troops na umaasa silang masusundan pa ang FIVDEX o ang RPUS military training. Balik sa iyo, Flor. Brian De Paz nagulat mula sa Taguig City. Nagsagawa ng pag-uulat ng DSWD sa mga nagawa nito sa unang 100 araw sa ilalim ng Duterte administration. Mula sa Quezon City, may report si Grace Casin live. Yes, Grace. Floor, ng una sa mga accomplishments ng DSWD sa kanilang unang 100 araw ay ang humanitarian mission na kanilang naisagawa sa mahigit 7,000 stranded OFWs sa Saudi Arabia. Ang mga ito ay ang mga OFW na natanggal sa trabaho, hindi nabigyan ng sweldo at pinagmalupitan ng kanilang mga amo. Sa pag-upo ni Secretary Judy Taguiwalo, nagsagawa na rin sila ng investigasyon sa Region 6 at 8 patungkol sa mga report na irregularidad sa mga donasyon umano noong bagyong Yolanda. Naglaan na rin floor ng 1 bilyong pisong pondo ang DSWD para sa rehabilitasyon, integrasyon at aftercare program sa nasa 35,000 drug dependents na sumuko. Samantala, plano rin ng DSWD na magsagawa ng nationwide pumustahan sa mga benepisyaryo ng 4Ps para naman malaman ng gobyerno kung nagagamit na mga ito ng tama ang pondong ibinibigay sa kanila ng pamahalaan. Flor? Grace Casin nagulat mula sa Quezon City. Tukoy na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang ugat ng korupsyon sa loob ng ahensya. May report si Mon Hokson. Nasa 40 empleyado na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang tinanggal sa serbisyo at kasalukuyang sumasailalim sa investigasyon sa nakalipas na 100 araw. Ito ay bunsod ng pagkakasangkot ng mga ito sa bentahan ng prangkisa, partikular na ng mga taxi halagang 30,000 hanggang 300,000 pesos. Issues of corruption have been labeled against them and we have to confront them on this one because obviously we cannot compromise honest government service in this agency. Bunsod nito, ipinatigil na ng LTFRB ang sale and transfer ng lahat ng franchise at bubuksan muli ang pagbibigay ng bagong prangkisa bago matapos ang taong 2016. Ayon sa LTFRB, kapag binuksan nilang muli ang pagbibigay ng prangkisa, meron silang karapatang magdagdag at magbawas ng mga sasakyan sa isang partikular na ruta na makatutulong upang mapaluwag ang trapiko sa isang partikular na lugar gaya ng EDSA. That's part of the rationalization, that's part of the review as to whether there are some routes that have been overserved or some routes underserved and for which dadagdagan, or for that matter, routes that are unserved. Tiniyak naman ni Chairman Delgra na sasampahan ng kaukulang kaso ang mga tauhang mapapatunayang sangkot sa korupsyon sa LTFRB upang hindi natularan at tuluyan ng wakasan ang katiwalian sa ahensya. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. At sa kaugnay na balita, maglalabas ng bagong patakaran ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa mga transport network vehicle gaya ng Uber at Grab. Mula sa Quezon City, nagbabalik si Mon Hokson live. Yes, Mon.
Yes, Lakay, kasalukuyan ng nirerepaso ng LTFRB ang mga patakaran sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS. Ito ay bunsod ng mga natatanggap na reklamo ng ahensya sa mga TNVS gaya ng Uber, Grab at UHAP. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Martin Del Gracia, sikapin nila na bago matapos ang taong ito ay maipatupad nila mga bagong patakaran sa mga TNVS. Kabilang dito ang pagtatakda ng mga modelo ng sasakyan na dapat lamang tanggapin bilang TNVS, pag-regulate sa pagtatakda ng pasahe at paglimita sa surge pricing, at mas mahigpit na regulasyon sa mga tatanggaping mga driver sa mga TNVS. Nilinaw ng LTFRB na lahat ng mga bihikulo na ginagamit bilang pampublikong sasakyan ay maaari nilang i-regulate para sa kapakanan ng nakararami. Yan ang latest, balik sa iyo. Maraming salamat, Monokson. Nagulat mula sa Quezon City. Nagpatupad ng big-time price hike sa mga produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis ngayong araw. Epektibo kaninang alas 6 na umaga, nagtaas ng 85 centavos ang Shell, Petron, Caltex at Sea Oil sa presyo kada litro ng gasolina at 1 peso and 55 centavos naman sa diesel at kerosene. Kaparehong halaga rin ang idinagdag ng Jetty Petroleum Incorporated, Unioil, PTT Philippines, Phoenix at Flying V sa presyo ng kada litro ng kanilang gasolina at diesel. Samantala, wala naman naging paggalaw sa presyo ng kerosene. Ipatutupad na ng Interagency Committee on Traffic o IACT ang no window hours sa numbers code scheme sa mga pribadong sasakyan simula sa darating na Lunes, October 17. At narito ang report ni Joanne Nano. Mas pinaaga na ng Interagency Committee on Traffic o IAC ang implementasyon ng no window hours sa lahat ng mga pribadong sasakyan na daraan sa EDSA at sa C5 Road. Sa halip na sa October 31, sisimulan na itong ipatupad ng IAC sa Lunes, October 17. Bukod sa EDSA at C5, sakop na rin ng naturang kautusan ang Alabang Zapote Road, Rojas Boulevard at ang lungsod ng Mandaluyong. Nangangahulugan nito na hindi na maaaring dumaan sa mga nabanggit na lugar ang lahat ng mga pribadong sasakyan na may plakang nagtatapos sa itinakdang numero simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Layo nito na maibsan ang inaasahang lalo pang pagbigat ng traffic ngayong papalapit na ang holiday season. Kaugnay nito, magsasagawa rin ang Interagency Group ng dry run ng bagong traffic management system sa Miyerkules, October 12 hanggang Biyernes, October 14. Beginning Wednesday to Friday, we will now impose the no window scheme, pero hindi ko kami manghuhuli. If ever may mahuli lang, we will just remind them. This is only for Christmas. So yun hong sinasabi nila sa atin na baka bumili lang ng kotse yung mga tao, tingin ko hindi naman nila gagawin yun just for 3 months. Sa pagtaya ng MMDA, tumataas ng mula 10 hanggang 15% ang dami ng mga sasakyan tuwing holiday season. Kapag naipatupad na ang no window hours, umaasa ang MMDA na mababawasan ng nasa 20% ang volume ng mga sasakyan na bumabiyahe sa mga lansangan. Kung wala tayong gagawin at pababayaan natin na madagdagan pa yan, tapos yung mga private, ganun pa rin, ano ang mangyayari sa atin, di ba? Kaya nga, we were forced na alisin na natin yung window hours. Ipatutupad ng IAC ang no window hours policy hanggang January 31, 2017. Matapos nito ay magsasagawa sila ng assessment upang matukoy kung gagawing permanente ang implementasyon ng naturang sistema. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Pasig City. Kaya naman alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Mula sa ating kasambahay na si Frima Salonga Gloria. Ay Paldo, Frima! Nakala salamat lakay at maya paugto ka rin kay katamong kasambahay. Ining kay katamong balita iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Inumpisan da na yung investigasyon karing maygit adwang pulong pulis asinampan dang kasong administratibo uli na kanunin pamakipagsabuatan king anak ning Mayor ning Alguera, Leyte Ikerwin Espinosa. Ining balita ng Jeneline Gakit. Pansamantala nga magpapabilin ha Admin Holding Unit han PNP Regional Office Eastern Visayas ang 22 nga pulis nga ginsampahan in administrative case samtang nagpapadayon pan investigasyon.
Didahan Oktubre 6, ginsampan kaso kontra hini nga mga pulis tungod hin pakipagsabuatan han mga ini haigin tututdo nga number 1 drug lord ang Eastern Visayas nga Kerwin Espinosa. Sumalakan PNP Regional Director Police Chief Superintendent Elmer Biltihar, kaupod ang mga iniha na karawatan payola, tikanghan bata nga Espinosa kundiin apil kihapon na illegal drug trading. Assign sila dito sa regional yung tinatawag ng RPHAW, Personnel and Holding Unit namin while undergoing investigation. So, yun, hindi sila pwedeng bigyan ng sensitive position or assignment. Kagaya na nangyari sa 34, di ba? Ganon din yung ginawa namin doon na eventually na i-turnover din sila sa RIAS for investigation. Bisan aminado nga makuri, siniguro liwatan PNP Region 8 nga magpapadayon ang iraging bubuhat nga internal cleansing nga ira grupo sumalaan kasuguanan ni Presidente Duterte. Samtang ginyakan gihapon ni Biltihar nga diri hira magduduganghin pulis nga magbabantay kan Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa maliban nala kung isugwet korte o mag-aro it jail warden. An mayor in presente nga nakadetain habaybay sa provincial jail nga diri pa nadedesisyonan kung ibabalin ini ha iba nga prisuhan. Jeneline Gakit, Notisya ngan Bulig, Tacloban City. Inumpisan da na aking Cebuing meto nga programa anasang sopan lading out of school youth ang makapaninto nobra. Ining balita ng Gladys Tuwabi. Ipahigayon sa Cebu City ang regional launching sa usa sa mga programa sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA alang sa mga kabatanunan. Tinguha sa barangay kasanayan para sa kabuhayan at kapayapaan nga matabangan ang mga batanon ilabi na ang mga out-of-school youth nga mahatagan og trabaho. Kini pinaagi sa pagabuhatong skills training sa tanang barangay sa Central Visayas. Hatagan sab og special skills training ang 11,000 ka mga piniriso nga anaa sa kustodiya sa Bureau of Jail Management and Penology Region 7. Ug apil sab ang 77,000 nga mga mitahan nga drug dependents nga natala sa Police Regional Office 7. Doon mismo sa prisuan makakaroon ng skills training. Hindi po ba? Kung ano ang dapat na skills na maibigay sa kanila, yun ang ibibigay natin. Samtang maghatag usab ang TESDA og 30,000 ka scholarship grants sa rehiyon alang sa mga gustong makakuha og skills training. Parehistro lang sa opisina sa TESDA o sa ilang online application aron makaapil. Panguna lamang ito, no? Kasi kung kulang pa ito sa Region 7, didagdagan po natin. Didagdagan po natin ito. Yun po ang gusto ni President Duterte na lahat ng tao magkaroon ng skills training, lalo lang na yung mga unschooled, yung hindi nakapag-aral. Tungod ni ini nga programa matabangan ang tanan nga mahatagan ug mapangitaan og panginabuhian aron masuportaan dili lang ang ilang kaugalingon apan apil na usab ang ilang pamilya. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. At yan kay katamong balita iba't king miyayaliw ang lugar king kay katamong bansa. May balik kay kayo Ken Lakay. Salamat, Frima Salonga, Gloria. Susunod sa C-News, Malacanang Kamao, leader na sa Group A matapos na talunin ang Senate Defenders sa UNTV Cup Season 5 Elimination Round nitong linggo. At sa ating serbisyong kasangbahay, libre tawag at medical mission ipinagkalob ng UNTV at partners in public service sa mga overseas Filipino worker sa Dubai. Nagbabalik ang C-News. Hawak na ng Malacanang Kamao ang leadership sa Group A matapos na tiklupin ang Senate Defenders sa kanilang sagupan o linggo sa UNTV Cup Season 5 Elimination Round. Narito ang report ni Bernard Dades.
Umangat ngayon sa unang pwesto sa Group A ang Malacanang Kamao matapos talunin ng Zenith Defenders sa score na 82-54 sa pagpapatuloy ng first round eliminations ng UNTV Cup Season 5 sa Pasig City Sports Center noong linggo. Kasama ng Malacanang sa grupo ang BFP Firefighters na may malinis na 2-0 win-loss record. Knows how to handle the ball. Mitra fires a long three. Yes! Kabilang sa nag-ambag ng punto sa tagumpay ng Malacanang Kamao ay si Games and Amusement Board Chairman Abraham Mitra na unang beses sumalang sa hardcourt. Si Chairman Mitra ay ang pinakabatang anak ni dating House Speaker Ramon Mitra Jr., dating Palawan Governor at itinalaga sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte nito lamang Agosto. Para kay Baham Mitra, isang magandang karanasan ang makabahagi sa natatanging liga ng public servant sa bansa. Hanga rin si Chairman Mitra sa konsepto ni Kuya Daniel Razon ng UNTV Cup. Maganda po at nagkakaroon ng working outside of the halls of Congress or the halls of Malacanang. Masaya rin na niya siyang makitang muli ang mga mambabatas na nakasama niya noong 2010 sa House of Representatives na sina Senator Sani Angara at Joel Villanueva ng Zenith Defenders na nataon namang kalaban ng kanilang team noong nakaraang linggo. Maganda po at nakasama namin sa Congress yun dati at ngayon ito naman sa laro. Tsaka mga katulong din sa public service. Sa ngayon ay pinaghahandaan na ng Malacanang Kamao ang susunod na laban sa Firefighters sa darating na October 23 sa Pasig City Sports Center. Bernard Daddies para sa UNTV Cup Season 5. Samantala, tunghayan naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Tio. Good afternoon, William. Good afternoon, Flor, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. Floodwaters left hundreds of people stranded in their homes in North Carolina after Hurricane Matthew ravaged the southeastern United States. Residents were stuck in their homes in Lumberton after an unexpected levee breach due to swollen rivers. Air and water rescues were underway in the city. Matthew, the most powerful Atlantic storm since 2007, was downgraded to a post-tropical cyclone on Sunday after its rampage through the Caribbean that killed 1,000 people in Haiti. In the United States, the death toll rose to at least 21 people, with nearly half of these fatalities reported in North Carolina. In other news, migrant and refugee children living in camps in Greece began attending public schools in Athens on Monday. The pilot program foresees about 1,500 children attending 20 schools for 4 hours every day after regular classes by Greek children end. Lessons would include Greek, English or other languages of choice, mathematics, art, gym, computer programming. The migrant children would eventually be integrated into Greek children's classrooms when they learn the Greek language and could comfortably follow lessons. Meantime, the Duke and Duchess of Cambridge and Prince Harry made an impassioned plea for society to recognize and reach out to help people with mental health problems. Al Del Rosario has the news. Britain's Duke and Duchess of Cambridge were accompanied by Prince Harry as they attended a reception at the London Eye to mark World Mental Health Day on Monday. The royals met and rode on the London Eye with guests who have previously suffered mental health issues and supporters of Heads Together, a charity campaign which the three are fronting. Mental health is not a dirty word. We all have mental health, like we do physical health, good or ill. But not seeking help at those times when it all seems too much, or we are depressed or anxious, can impact the rest of our lives. Heads Together, which is being spearheaded by the royal trio, aims to change the national conversation on mental well-being and is a partnership between charities that provide frontline mental health support. Over the coming months, we hope to explore what else we can do to increase the level of service and support that people can receive. This year's theme for World Mental Health Day focuses on the importance of psychological and mental health first aid for all. Al Del Rosario, UNTV News and Rescue, London, United Kingdom. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Flor. Maraming salamat sa iyo, William.
Libre ang tawag, medical vision, at iba pang libre serbisyo ang ipinagkaloob ng UNTV at mga partner in public service sa Dubai para sa mga overseas Filipino workers. Narito ang report ni Jane Pimentel. Pagiging biktima ng illegal recruitment ay isa sa mga karaniwang problema ng mga distressed overseas Filipino workers na nasa pangangalaga ngayon ng Konsulado ng Pilipinas sa Dubai. At bilang bahagi ng serbisyong kasambahay ng UNTV, katuwang ang The Medical City at ang iba-iba pang group of pharmacies, isang libreng medical mission ang isinagawa para sa ating mga kababayan dito. Halos 50 distressed OFW ang nakapagpa-check up ng libre at nabigyan ng libreng gamot. Bukod sa mga natulungang kababayan, nagpapasalamat din ang ating mga partner in public service sa pagkakaroon ng pagkakataon na makatulong sa kapwa. At nagpapasalamat din po ako sa Medical City at saka sa UNTV kasi nagbigay sila ng medical mission dito at nalaman ko po yung sakit ko na meron po ako ng fatty liver. So, ngayon po, nabigyan niya ako ng gamot at salamat po dahil meron akong iiniming gamot kasi masyado talaga masakit yung fatty liver ko. Nagpapasalamat po kami sa UNTV at sa Filipino healthcare professionals and of course to O2 Pharmacy for always being there and lending your hand in extending the blessings sa ating mga kababayan at sa mga less privileged na kasamahan natin dito sa Polo OWA. Healthcare is our main concern. It is regardless of the community, whether it is Filipino, whether it is Indian, whether it is Pakistani, because we are all, overseas here and we are all contributing the nation, the country. Maliban sa tulong medikal, nagkaloob din ang himpilan ng relief goods sa mga ito at libreng tawag upang makausap ang mga mahal sa buhay na naiwan sa Pilipinas. Nasa 15 OFW na rin sa United Arab Emirates ang napagbigyan ng libreng tiket sa eroplano ngayong taon upang makauwi sa bansa at makapiling ang pamilya. Malaki naman ang paniniwala ng Philippine Consulate sa pamamagitan ng programang serbisyong kasambahay ay mas marami pang distressed OFW at maging ang iba pa nating kababayan sa ibang bayan ang maaaring matulungan ng himpilan. In cooperation and collaboration with UNTV, we're looking forward to more events and more projects together. Hindi lang ho dito, siguro gagawin natin sa isang mas malaking lugar kung saan tayo pwede kumuha ng mas maraming tao. At maybe aside from that, magkakaroon pa tayo ng mga film showings at all for the benefit of our kababayans here in Dubai para ma-uplift ho yung mga spirits nila, para malaman ho nila na ang government at ang media at ang private sector ay nagtutulong-tulong para matulungan ho yung mga gustong yung mga nangangailangan ng tulong. Salamat po sa serbisyong kasambahay! Pinindol para sa serbisyong kasambahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.